Welcome back to our channel. Bagong armas, bagong abilidad, isang makabagong cruise missile ang matagumpay na natest ng South Korea gamit ang kanilang sariling FA-50 fighter jet. Hindi man involved ang FA-50 ng Pilipinas sa mismong test, pero ang balitang ito ay may malalim na implikasyon para sa future ng Philippine Air Force. Tara't himay-himayin natin kung anong klaseng missile ito, at paano ito posibleng maging bahagi ng arsenal ng ating bansa. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang FA-50 Fighting Eagle ay gawa ng Korea Aerospace Industries o KAI, isang light combat aircraft na multi-role. Mura kumpara sa ibang jets, pero kayang magsagawa ng ground attack, air patrol, at training missions. As of now, meron tayong 11 units, at may recently signed contract for 12 new FA-50 Block 70 para sa modernization ng PAF. Ngayon, ang South Korean variant ng FA-50 ay ginagamit sa iba't ibang testing, kabilang ang pag-integrate ng mas advanced na weapon systems. Noong June 23, nag-conduct ang South Korea ng successful flight test para sa bagong Korean Air-Launched Cruise Missile, KALCM. Ginamit nila ang kanilang FA-50 bilang test platform para sa safe separation test. Lumipad ang missile ng 9 kilometers in just 37 seconds at tumama ito sa target, a clear success. Pero take note, ang missile na ito ay primarily designed para sa KF-21 Boramae, ang future fighter ng Korea. Ang KALCM ay may bagong turbofan engine mas efficient at malakas. Ground penetration warhead kaya nitong wasakin ng malalalim na bunkers o target sa lupa. Stealth design, mababa ang radar signature. Smart guidance system, GPS and terrain following capability. Ang range nito ay nasa 500 kilometro to over 800 kilometro, depende sa flight profile. Ang ganitong range ay nangangahulugan na pwede itong gamitin kahit hindi na pumasok sa air defense zone ng kalaban. Bukod sa performance ng missile, mahalagang pag-usapan din ng strategic context kung bakit big deal ito sa Southeast Asia. Kung titignan natin ang sitwasyon sa West Philippine Sea, napapaligiran tayo ng mga bansang may sariling long-range strike capabilities, China, Vietnam, at maging Malaysia ay nag-i-invest na rin sa modern systems. Ang pagkakaroon ng cruise missiles na kayang tumama sa targets nang hindi kailangang tumawid sa hangganan ay isang strong deterrent capability. Sa case ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng ganyang sistema ay hindi lang para sa digmaan. Ito ay para rin magpadala ng mensahe na kaya nating protektahan ang ating interes, lalo na sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Ang missile na tulad ng KALCM ay pwedeng gamitin para sa targeted strikes sa radar installations o naval bases ng kaaway, pinpoint destruction ng mga illegal military structures sa disputed zones, defensive posture na hindi nangangailangan ng full-scale war. Bukod dyan, may interoperability value rin ito para sa joint operations with allies. Halimbawa, kung ma-integrate sa FA-50 o sa future aircraft ng Pilipinas ang Korean missile systems, magiging mas madali ang joint missions with the US, South Korea, Japan, and Australia. Hindi lang ito tungkol sa hardware, ito rin ay tungkol sa partnerships. Ngayon, pag-usapan natin ang local impact kung sakaling matuloy ang ganitong klase ng upgrade. May posibilidad ba na magkaroon ng local maintenance, assembly, or even production support? Ayon sa ilang defense analysts, kung magtutuloy-tuloy ang acquisition ng FA-50 at future KF-21s, may chance na magkaroon ng technology transfer agreement or offset deals, kung saan ang ilang bahagi ng missile system o support equipment ay pwedeng i-assemble o i-maintain dito mismo sa Pilipinas. Ito ay malaking tulong sa ating local defense industry, tulad ng Arms Corps o Government Arsenal sa Bataan, para makasabay sa global standards at eventually, makagawa rin ng sariling smart weapons in the future. Hindi natin sinasabing bukas agad yan mangyayari, pero kung consistent ang modernization at malinaw ang long-term strategy ng pamahalaan, posibleng maabot yan sa susunod na dekada. Dagdag pa, hindi lang Air Force ang makikinabang dito. Joint capability ito na pwedeng i-integrate rin sa Navy at Army,
lalo na kung magiging multi-platform compatible ang future versions ng KALCM o ibang variants nito. May mga reports na pinaplano ng Korea na gumawa ng land attack variants at ship-launched versions, na maaaring maging bahagi rin ng Philippine Navy kung magkakaroon tayo ng mas advanced na frigates o corvettes. In short, hindi lang ito kwento ng isang missile test. Ito ay bahagi ng mas malaking narrative. Paano natin pinalalakas ang depensa ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon? Kaya mga kababayan, sa bawat bagong armas na na-test ng ating mga kaalyado, may katumbas itong oportunidad para sa Pilipinas, kung tayo ay handa, disiplinado, at consistent sa ating defense modernization roadmap. Sa ngayon, hindi pa kasama ang Philippine FA-50 sa ganitong klaseng missile integration. Pero ang balita dito ay, South Korea is developing smaller versions ng KALCM para sa platforms tulad ng FA-50. Kung magtagumpay ang mga future tests at integration, maaaring i-offer ito as an upgrade package hindi lang para sa Korean Air Force, kundi pati sa mga international clients, kasama ang Pilipinas. At dahil alay tayo ng South Korea at major operator tayo ng FA-50, malaki ang chance na ma-prioritize tayo sa offer. Sa mga susunod na taon, magsisimula na rin ang full integration ng KALCM sa KF-21 Boracay. Target ng Korea Aerospace Industries na simulan ito by 2027. Ngayon, bakit ito importante sa Pilipinas? Dahil kung sakaling magdesisyon ng bansa na bumili ng KF-21 in the future, pwede itong dumating na may kasamang advanced cruise missiles. Isa ito sa mga pinag-aaralang long-term options ng DND under Horizon 3 of the Modernization Program. Ang isang bansa na may kakayahang maglunsad ng long-range precision strikes nang hindi na kailangan pumasok sa airspace ng kaaway ay may malaking strategic advantage. Kung magkaroon ang Pilipinas ng ganitong missile, posibleng mas maprotektahan ang EEZ sa West Philippine Sea, mas makaiwas sa direct conflict pero may deterrent effect, makasabay sa modern warfare capabilities ng mga kapitbahay na bansa. At habang hinihintay natin ang mga susunod na hakbang ng Department of National Defense, mahalagang manatili tayong mapagmatsyag at mulat sa mga ganitong development. Ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas ay hindi lang tungkulin ng gobyerno, kundi responsibilidad nating lahat na suportahan ito sa pamamagitan ng tamang impormasyon, pampublikong diskurso, at pagpapalaganap ng factual na balita. Mga kabayan, malinaw, kahit hindi involved ang FA-50 ng Pilipinas sa test na ito, malaki ang potential impact nito sa future ng ating Air Force. Patuloy ang upgrades, at unti-unti nang humahabol ang Pilipinas sa makabagong military tech. E-follow nyo kami for more updates sa mga ganitong defense developments. Hanggang sa muli, ito ang PH Malaya, naglilingkod para sa kaalaman ng bayan.